Tayo po'y panandaliang manalangin. Mapagpala naming Diyos, Amang Banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng lahat ng mga bagay na naririto. Sa pangunang panalangin ng iyong propetang nilangisan, ang aming mahal na pastor, evangelista, Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, narito po ang bawat isa sa amin. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala, pagkakamali at mga pagsalangsang. Mga bagay na aming nakita, naisip at nagawa na hindi mo po kinalugdan. Patawarin mo po kami, kaabagan mo po ang bawat isa sa amin. Narito po minsanan pa ang iyong abang lingkod. Bigyan mo po akong salita sa aking bibig. Bukhin mo po ang aking mga labi sa iyong kapurihan at kalwalatian. Samahan mo po ako dahil sa ganang akin wala po akong magagawa. Umaasa lamang po ako sa iyong abag at biyaya. At pagpalain mo rin po ang bawat kaluluwang makikinig ng iyong salita. Buksan mo ang kanilang mga puso, isipan at pangunawa. At alisin mo po ang anumang kabigatan sa kanilang mga pamumuhay at ang lahat ng adlang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindrances cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po ay nagpapaubot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba ay bukod tangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang ating amang mapagmahal sa langit. Praise the Lord. At nagbibigay galang po ako ng dobling respeto at paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At gayon din po sa mga ginintuang aral at turo na di po natin malimutan sa pag-aalala sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng kanilang mga beloved Almeda children. Magandang hapon po sa inyong lahat. Praise the Lord. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved live webcast viewer, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa Ibayong Dagat po. Magandang araw po at maligayang panonood at pakikinig po sa inyong lahat. Praise the Lord. Bumabati rin po ako sa aking mga beloved co-preacher, co-workers, sa lahat po ng mga kapatiran, instrumentalist, mga awit, manggagawa, sa lahat po mga kapatid, baguhan man po o datihan. At kung may mga bisita po, magandang hapon po sa inyong lahat. Praise the Lord. Salamat muli sa mahal na Panginoon, mga minamahal kong kapatid, at tayo'y kinahabagan ng Diyos na tayo po ay Kanyang pinagsama-samang muli sa araw nito upang tayo ay magpasalamat sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kung mapakinggan nyo yung mga patotoo ng ating mga kapatiran, talagang mamamangha ka sa gawa ng Diyos. Amen. Talagang iiyak ka sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Dahil kung hindi natin nakilala at nasumpungan ang ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala tayong tinatamasa ngayon na kapayapaan sa puso't isipan, kagalingan sa ating mga karamdaman, pagbabago ng ating mga buhay, yung ating mga buhay na dati-rati ay napakahirap, na tayo'y ikahus sa pamumuhay, ngunit ngayon ay pinasagana tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, mga kapatid, wala din po tayo ngayon. Praise the Lord. Kaya pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa hapong pong ito, mga kapatid, tinamagatan pong humble servant. Mapagpakumbabang lingkod. Bago pa po tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ating dakilang Diyos sa langit, una na siyang nagpakumbaba, mga minamahal kong iniibig. Bago po tinuro ng mahal na Panginoon sa atin na tayo ay maging mapagpakumbabang lingkod ng ating kataas-taasang Diyos, una nang naging mapagpakumbabang lingkod ang ating pinakamamahal na Panginoon.
At yun po'y itinuro niya sa atin, mga kapatid. At kinakailangan po na tayo ay sumunod doon sa itinuturo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung tayo'y maging mapagpakumbabang tagapaglingkod. Dahil una nang naging mapagpakumbabang tagapaglingkod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nauna siya, mga kapatid. Bago tayo, nauna ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dito, pag-aralan natin, mga kapatid, una-una, dito kasi marami pong curious sa bagay na ito. Lalo na yung mga nasa malaking reliyon, mga kapatid. Minsan, hindi maalis sa isipan nila maging ang iyong abang lingkod. Kung ano nga ba ang itsura ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo nung nandito siya sa lupa. Nung siya ay nagkatawang tao at nanirahan dito sa lupa, nakisalamuha sa mga tao, nakausap ng mga tao, nakasabay kumain ng mga tao, nakatabing matulog, nakaulayaw nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga naunang tao. At yung dambuhalang reliyon, ang sabi nila, ang mukha ng mahal na Panginoon yung nakasabit sa dingding. Yung magandang lalaki, maamong mukha, matangos ang ilong, mahaba ang buhok, na kung titingnan mo talaga ay napaka magandang mukha talaga, mga kapatid. Yun ang minulat po sa atin na image ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Na ang sabi nila, nakuha daw yon, mga kapatid, nung nagbubuhat ng krus ang mahal na Panginoon at siya'y punong-puno ng dugo sa kanyang mga mukha at inilagay yung tuwalya sa kanyang mukha at nagkaroon ito ng larawan, nagkaroon ito ng hugis ng kanyang mukha. Which is na pawang kasinungalingan po, mga kapatid. Bakit? 6 times sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nabasa ko ang Biblia from Genesis to Revelation. Wala akong nabasa na ang mukha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo ay naiukit o nagkaroon siya ng larawan, mga kapatid. Amen? Wala siyang larawan, wala siyang inanyuang mukha. Wala siyang inanyuang mukha, mga kapatid. Hindi pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon na makuhanan siya ng inanyuang mukha. Ngayon, iniisip natin, ano nga ba ang itsura ng mahal na Panginoon nung nandito po siya sa lupa? Siya ba ay matangos ang ilong? Siya ba ay maamo ang mukha? Siya ba ay makisig sa pangangatawan? Siya ba ay matangkad? Ano kaya ang kanyang itsura nung siya ay nandito sa lupa, mga kapatid? Kaya maraming katanungan po yan, mga minamahal ko. Marami pong nagtatanong dyan, hanggang ngayon, maraming curious dyan. Pero, yan, may kasagutan sa Biblia, mga kapatid, kung ano ang itsura ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Basahin natin, mga kapatid, sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 53, versikulo po 1 hanggang 3. Dito po sa Isaiah 53, talatang 1 hanggang 3. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat na ituyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Ito yung ugis ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Ito yung bisig ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin ng bisig, pangangatawan. Yung pangangatawan ng mahal na Panginoon, ano bang height niya? Matangkad ba siya? Malaki ba ang katawan niya? Kagaya ni Saul. Si Saul, mga kapatid, nung inirang siyang maging hari ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, mula sa kanyang ulo, balikat, hanggang talampakan, napakakisig ni Saul. At siya ay malaki, matangkad, makisig, mandirigma,
ang anyo ni Saul at siya ay may magandang anyo, ang sabi ng Biblia. At siya ang ginawa ng mga Panginoon na pinakaunang ari ng Israel. Yun ang bisig ni Saul, mga kapatid. Napakaganda ng kanyang bisig mula sa balikat hanggang talampakan, ang sabi ng Biblia. Gayon din naman, mga kapatid, si Jose. Si Jose ay, ang sabi ng Biblia, ang kanyang mukha ay napakahamo, kahali-halina. Ibig sabihin, attractive yung mukha ni Jose. Siya ay magandang lalaki. Siya ay may mukhang magandang lalaki, si Jose. Kanya sa katunayan, si Potiphar, mga kapatid, ay nahulog sa tukso dahil sa kagandahan ng anyo ni Jose. Dahil sa siya'y kahali-halina, naakit si Potiphar na ibig niyang pasiping kay Jose. Ilang panahong kinukulot niya si Jose, nasipingan siya, pero tumatanggi si Jose dahil ayaw niyang magkasala sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, si Jose ay magandang lalaki, kahali-halina ang kanyang mukha, mga kapatid. At gayon din naman po si Haring David. Ang sabi ng Biblia, si Haring David, ang kanyang mukha ay mamula-mula. Yung mukha ni Haring David, so siya ay magandang lalaki. Maganda ang tindig, maganda ang bisig ni Haring David, mga kapatid. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, kakaiba siya, mga kapatid, nung siya ay nagkatawang tao. Kakaiba po ang kaparaanan ng mahal na Panginoon. Kanya, dito makita natin kung gaano kapag pakumbabang Diyos, ang Diyos nating pinaglingkuran. Bagamat siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maaari niyang gawin ang lahat ng bagay na ibigin niya at walang sino mang makakakontra. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kapag ginawa ng Diyos, walang makapagpipigil. Amen. Pero dito, mga kapatid, ang sabi dito, sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ito ang kanyang bisig, mga kapatid. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim. Ang tinuturing po dito, mga kapatid, ang ating Ama na nasa langit. Ang sabi niya, nakita niya ang mahal na Panginoon na siya ay tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim. Ibig sabihin, sariwang pananim maganda para sa ating Ama sa langit. Maganda ang tingin niya sa ating mahal na Panginoon nung gawin niya siya, nung likhain niya siya bilang anyo, mga kapatid. Para siyang sariwang pananim. Ngunit, iyon ay sa paningin ng ating Ama sa langit. Amen? At ang ating Ama sa langit, hindi siya nagtatangi ng tao. At ang sabi ng Biblia, ang ating Ama sa langit, hindi siya tumitingin sa mukha, kundi sa puso. Amen? So, ibig sabihin dito, mga kapatid, nakita niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung siya ay binigyan niya ng anyo. Ang nakita niya sa kanya na magandang pananim, na gaya ng sariwang pananim, yung kanyang puso. Amen? Kasi yung puso ng mahal na Panginoon, ang puso ng ating pinakamahal na Panginoon ay napakabuti, napakabait, napakamapagpakumbabang puso mayroon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kanya, nung tingnan siya ng ating Ama sa langit, siya ay gaya ng sariwang pananim sa kanyang mga mata yun, mga kapatid. Sa kanyang sariling mata. Dahil hindi tumitingin sa anyo ng mukha ang ating mahal na Panginoon, ang ating Ama sa langit. Ngayon kasunod, mga kapatid, at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. Ito na po yun, mga kapatid. At gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. Na-imagine nyo na po ba yung halaman? Yung halaman kapag tumubo siya sa tuyong lupa, yung kanyang ugat ay tumubo sa tuyong lupa, wala siyang sustansya. Amen? So, lalaki siya, malnourished ang halaman. Amen? Doon sa mga magsasaka, mga kapatid, kapag ang lupa tuyo, kapag ang lupa pangit, yung ugat ng halaman, hindi lalaking maayos yung halaman, hindi siya magandang tingnan, pangit siyang tingnan. Amen? Kaya sabi dito, gaya ng pananim ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. Wala kang anyong makikitang maganda sa kanya o kagandahan man, ang sabi ng Biblia. Hindi mo makita sa kanya yung kagandahan sa ating mahal na Panginoon nung siya ay nagkatawang tao, mga kapatid.
At pagka ating minamasdan siya, ay wala kang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. Kapag ka tinitingnan mo siya, hindi ka ma-attract. Hindi ka ma-attract sa mahal na Panginoon. Hindi ka makakrush. Hindi ka ma-attract sa mahal na Panginoon kapag tinitingnan mo siya, ang sabi ng Bible. So, imaginein mo, anong mukha ang mahal na Panginoon, meron siya nung siya ay nandito sa lupa, mga kapatid. At bakit hindi siya nagkaroon ng magandang mukha gaya ni Jose? Na hindi siya nagkaroon ng attraction na mukha at magandang katawan gaya ni Saul at gaya ni Haring David. Bakit, mga kapatid ko? Kasi ang mahal na Panginoon, ayaw po niya na siya ang pagmulan ng pagkakasala. Amen? Gaya ni Jose. Si Jose, pinagmulan siya ng pagkakasala ni Potiphar dahil napakaganda ng mukha ni Jose. Nakakahali-hali na ang kanyang mukha, nakakatukso siya, mga kapatid. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang ating dakilang Diyos, hindi siya pagmumulan ng tukso. Amen? Hindi siya pagmumulan, mga kapatid. Kanya ang mahal na Panginoon, nung nandito siya sa lupa, mga kapatid ko, ang itsura ng mahal na Panginoon, hindi siya kagandahang lalaki. Ang sabi nga sa Biblia, ni wala kang mananasa sa Kanya kapag tinitingnan mo ang Kanyang mukha, ni hindi mo siya pagnanasahan. Amen. Hindi mo siya pagnanasahan. Ang sabi ng Biblia, hindi ka ma-attract. Hindi mo siya magiging crush. Kasi walang anyo siya na kagandahan. Ang sabi ng Biblia, yun ang mukha ng mahal na Panginoon. Yun ang bisig niya dito sa lupa, mga kapatid. Kabila ng siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ngunit ginawa niya ang kanyang anyo na hindi maganda sa harapan ng mga tao. Amen? Hindi niya ginawa. Bakit, mga kapatid? Bakit ang mahal na Panginoon hindi niya ginawa na siya kay kamukha ni Tom Cruise? Bakit hindi niya ginawa na ang kanyang mukha ay talagang gwapong-gwapo? Kabaligtaran ang ginawa ng mahal na Panginoon. Bakit, mga kapatid? Dahil siya ay Diyos na mapagpakumbaba. Amen? Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpakumbaba. At ang sabi dito, mga kapatid, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Siya'y hinamak. Bakit siya hinamak, mga kapatid? Dahil nakikita nila yung kanyang itsura. Di ba yung mga tao, kapag literal, kapag makita mo yung tao na yung kanyang mukha, yung mga kakaibang itsura nila, inahamak nila. Naging ganun ang mahal na Panginoon. Hinamak nila, ang sabi ng Biblia, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan. Isang taong sa kapanglawan, yung mukha ng mahal na Panginoon, mapanglaw siya. Para bang yung mukha ng mahal na Panginoon, para bang malungkot siya. Mapanglaw siya, ang sabi ng Biblia. Sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. O yun, mga kapatid, bihasa siya sa karamdaman. Ibig sabihin, anumang karamdaman meron ka, ay bihasa ang mahal na Panginoon sa kabila ng ganyo ng anyo ng mahal na Panginoon. Bihasa siya sa lahat ng karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublian ng kanyang mukha ng mga tao na siya hinamak at hindi natin hinalagaan. Amen? Hinamak ng mga tao ang mahal na Panginoon dahil sa kanyang anyo, mga kapatid. Inamak ng mahal na Panginoon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ang mahal na Panginoon ganun siya, mga kapatid? Yung kanyang bisig ay hindi kagandahan. Maalala niyo, mga kapatid, nung ipinanganak ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y Diyos, pag-aari niya ang lahat ng bagay, pero anong lugar ang pinili niya nung siya ay may panganak? Sabsaban. Amen? Sabsaban, mga kapatid. Ano po ba yung lugar na sabsaban? Yung lugar ng sabsaban, mga kapatid ko, yun po yung nandoon yung mga hayop na halaga mo. Doon sila nakatira upang hindi sila mabasa sa ulan. Doon sila nakasilong, doon sila kumakain, doon sila dumudumi, doon sila umiihi, mga kapatid. So, gaano kabaho yung lugar na yon, mga kapatid, yung lugar ng sabsaban? Gaano po siya kabaho? Mabaho siya, mga kapatid, mapanghi, mabaho siya. Pero ang mahal na Panginoon, saan niya piniling may silang siya, mga kapatid? Sa sabsaban. Amen? Bakit? Pagpapakita ng pagpapakumbaba ang ginawa ng mahal na Panginoon. Amen? Nasundan niyo, mga kapatid? Bago po tayo maging mapagpakumbabang tagapaglingkod ng mahal na Panginoon, una na siyang naging mapagpakumbaba. Amen? Una siya, mga kapatid ko. Una ang mahal na Panginoon. Bagamat siya Diyos, hindi siya nagpakataas.
nagpakababa ang mahal na Panginoon. Maging sa kamatayan sa krus, ang sabi ng Biblia, siya nagpakababa. Bakit siya naging napakababa? Sa kamatayan sa krus. Alam niyo po ba yung mga binibitay sa krus, yun yung mga taong sa lugar ng Roma, kapag pinako ka sa krus, ikaw yung taong pinakawalang kwenta. Amen? Pinakawalang kwenta. Yun ang parusa sa mga taong pinapako nila sa krus. So ang mahal na Panginoon, para siyang ginawang taong walang pinakakwentang tao. Pero kabaligtaran yun, mga kapatid, nang dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ngayon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Hindi siya walang taong kwenta, mga kapatid. Hindi siya. Siya ang gumawa ng pinakadakilang bagay dito sa lupa. Ang iligtas niya ang sanglibutan. Ang iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ang tayo ay huwag mapahamak sa apoy ng impyerno, bagkus magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Yun ang katangian ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Ano siya? Mapagpakumbaba siyang Diyos. Siya napaka-humble na Diyos. Kanya nga, ang sabi dito, mga kapatid, sa aklat ng Isaiah 53 verse 4 and 5, basahin po natin. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 53, talatang 4 hanggang 5, tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Jun. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang Kanyang salita. Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas sa sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ang tingin natin, mga kapatid, yung kaparusahan sa mahal na Panginoon noon, na para bang bagay sa Kanya yung kaparusahan na yun. Dahil nga, hindi natin siya, hinamak natin siya, hindi natin siya hinalagahan, hindi natin siya binigyan ng kahalagaan. Kanya ang tingin natin ay sinaktan siya ng Diyos, sinampas niya siya ng Diyos, pinarusahan siya ng Diyos. Pero ang totoo nun, mga kapatid, yung dahilan ng Kanyang kaparusahan na yun ay para magsigaling tayo sa ating mga karamdaman. Amen. Bawat sugat, bawat latay sa Kanyang katawan, katumbasyon ng ating kagalingan sa ating mga karamdaman. Amen. At maging yung kapanglawan natin, ang sabi ng Biblia, yung kapanglawan, yung ating kalungkutan, yung ating kabigatan, mga kapatid, sa ating buhay, dinala rin ng mahal na Panginoon. Inalis ng mahal na Panginoon yung ating kapanglawan, yung ating kalungkutan, yung ating kabigatan sa buhay mula nung makilala natin ang mahal na Panginoon sa kasamang dinala yon ng mahal na Panginoon. Kanya naman ngayon, mula nung nakilala mo ang mahal na Panginoon, nagkaroon ka ng kapayapaan at kagalakan sa iyong puso't isipan. Amen. Nawala yung kapanglawan mo, nawala yung kabigatan mo sa buhay. Ngayon ang pamumuhay mo magaan. Ang pamumuhay mo maligaya, masaya kang naglilingkod sa Diyos. Amen. Bakit? Dahil dinala ng mahal na Panginoon yung kapanglawan mo, yung kapanglawan natin, yung kabigatan natin, maging yung karamdaman natin, dinala ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon ay pagpapakumbaba, mga kapatid ko. Ganun siya kabuti, ganun kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Ang ating Diyos na nasa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang Kanyang pag-ibig sa tao ay hindi masukat. Hindi mo matarok, hindi mo maunawa ang pag-ibig ng mahal na Panginoon dahil sa sobrang laki ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, hindi mo maunawa kung gaano ka iniibig ng ating mahal na Panginoon. Kanya niya nagawa ang mga bagay na ito, mga kapatid. Basahin natin ang 53, 6 hanggang 7. Dito po sa Isaiah 53, talatang 6 hanggang 7, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Amen. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y tinalamhati ay hindi nagbukan ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi.
gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanya-kanyang daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Tayo'y nangaligaw, mga kapatid. Ibig sabihin nangaligaw, tayo ay nawala sa landas ng mahal na Panginoon. Tayo ay papunta doon sa kapahamakan. Papunta tayo sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Doon tayo papunta. Kanya-kanyang lakad tayo at ang lakad natin ay papuntang impyerno. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, dinala niya yung ating mga kasalanan. Ipinasan ng ating Ama sa langit sa ating mahal na Panginoong Hesus, yung ating mga kasalanan sa Kanya. Pinasan niya yun, mga kapatid. Ibig sabihin, yung ating mga kasalanan na taglay-taglay, kinuha ng Diyos upang tayo ngayon sa Kanyang harapan ay maging banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Upang tayo ngayon ay maging karapat-dapat sa mahal na Panginoon dahil kinuha niya yung ating mga kasalanan. Ipinapasan niya sa ating mahal na Panginoong Hesus. Yung bigat ng kasalanan ng sanglibutan, mga kapatid, pinapasan niya sa ating mahal na Panginoong Hesus. Siya'y napigati, gayon man, nang siya'y dinalamati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y pinigati, siya'y pinahirapan, siya'y sinaktan, mga kapatid. Pero hindi niya binuka ang kanyang bibig. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinisi yung tao kung bakit dinanas niya yun dahil sa mga tao. Hindi niya ginawa yun, mga kapatid. At ang sabi rito, gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga panggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng kabigatan, lahat ng karamdaman, lahat ng meron tayo dati, dinalang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nung dinala ng mahal na Panginoon, yung lahat ng ating kabigatan, yung lahat ng ating problema, karamdaman, yung lahat ng ating kaguluhan sa ating tahanan, lahat yon hinako ng mahal na Panginoon. Pero hindi nagreklamo ang Diyos, hindi Kanya sinabihan na ikaw ay masama ka, hindi Kanya sinabihan na hindi ka dapat pagpalain, hindi niya sinabi na hindi ka dapat gumaling. Bagkus, tinanggap lahat ng mahal na Panginoon yon at hindi siya nagreklamo, hindi niya binuka ang kanyang bibig. Ibig sabihin dito, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, sa paglilingkod po natin sa mahal na Panginoon, hindi tayo dapat maging mareklamo. Amen? Hindi, mga kapatid, kasi ang mahal na Panginoon, hindi niya binuka ang kanyang bibig. Hindi niya binuka ang kanyang bibig para magreklamo. At ang mahal na Panginoon, ang sabi dito, mga kapatid, nung buhat-buhat niya ang krus, ilang beses siyang nadapa. Napakabigat ng krus, mga kapatid. Ilang beses nadapa ang mahal na Panginoon, halos hindi niya makaya. Hindi na niya makaya yung bigat. Pero, ilang beses nadapa ang mahal na Panginoon, ganung beses din siya tumayo. Amen? Ibig sabihin, tayong mga anak ng Diyos, ilang beses ka bang madapa, kapatid? Ilang beses ka bang matisod? Ilang beses ka bang manlupaypay? Ganun ka rin dapat tumayo. Kung ilang bilang yon, ganun din ang pagtayo mo. Amen? Ibig sabihin, huwag kang susuko sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag kang titigil sa pananampalataya sa mahal na Panginoon. Naging mapagpakumbaba ka, ang sabi ng mahal na Panginoon. Kapag ka ikaw ay lumakad sa pagpapakumbaba, isang tiyak na bagay, kapatid, itataas ka ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mapagpakumbaba ay itinataas ng mahal na Panginoon. Datapwat yung mapagmataas ay ibinababa ng Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon, una na siyang nagturo sa atin na tayo ay lumakad na may pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. At ang sabi ng mahal na Panginoon, kung sinong mag-ibig sumunod sa akin, ay kinakailangan na itanggihan niya ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ka gusto mong sumunod sa mahal na Panginoon, na may pagpapakumbaba, kinakailangan pala kalimutan mo ang iyong sarili. Paanong kalimutan mo yung sarili, mga kapatid? Ibig sabihin, kalimutan mo yung sarili, yung pita ng yung laman, yung dating ikaw. Yung dating ikaw, kalimutan mo yon. Kasi nung hindi tayo nakakakilala sa mahal na Panginoon, hindi tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, lagi nasusunod ang ating sarili. Amen? Lagi, mga kapatid, sarili natin ang nasusunod. Yung pong katawan natin, yun ang sinusundan natin, mga kapatid, yung nais natin. Kaya ngayon, nung makilala natin ang mahal na Panginoon, nung tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, kinakailangan
kung gusto mong sumunod sa mahal na Panginoon, tanggihan mo ang iyong sarili. Amen? Kalimutan mo na yung sarili. Bakit mo kinakailangan kalimutan ng iyong sarili? Dahil binili ka na ng Diyos sa kanyang mahalagang dugo. Amen? Hindi ka na sa iyong sarili, kundi ikaw ay pag-aari ng Diyos. Amen? Tayong lahat ay pag-aari na ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo saga ng ating sarili, hindi na tayo nabubuhay saga ng ating sarili, mga kapatid. Nabubuhay na tayo ngayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kanya yung ating dating sarili, yung dating ikaw, kinakailangan kalimutan na natin yon, tanggihan mo yon, ang sabi ng mahal na Panginoon. Bakit? Bakit pinatatanggi ng mahal na Panginoon yung dating ikaw, yung dating na yung sarili natin? Kasi kung hindi mo tatalikuran yon, mga kapatid, hindi tayo makasusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kanya ang sabi ng mahal na Panginoon, talikuran natin yon. Kalimutan natin yon, mga kapatid. Amen? Pagmasdan ninyo, mga kapatid ko, sa buhay po natin ngayon, mayroon tayong kanya-kanyang dinaranas na pagsubok, problema, paglilinis, pagtutuwid. Hindi po nawawala yan, mga kapatid. Kapag tinitingnan natin yung ating mga problema, meron tayo ngayon, at yung ating mata at pag-iisip ay na-focus sa ating kalagayan ngayon, anong nagiging resulta, mga kapatid ko? Nagiging mabigat yung buhay. Amen? Nagiging mabigat. At pagkatapos doon, hindi mo napapansin yung ginagawa mo, bumabalik na yung dating ikaw. Amen? Yung dating ikaw, kung paano mo nakilala mahal na Panginoon noon, bumabalik ka na doon unti-unti. Kanya yung buhay mo tuloy, nabibigatan ka na. Kasi bakit? Yung bigat, yung kapanglawan mo, yung problema, suliranin, yung karamdaman mo na kinuha na ng mahal na Panginoon, muli mong kinukuha sa mahal na Panginoon. Amen? Binabawi mo sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng iyong pamumuhay sa dating ikaw. Amen? Ibig sabihin, kinukuha mo uli. Kanya nabibigatan ka ngayon. Kapag ka nabibigatan ka sa pamumuhay mo ngayon, mahal kong kapatid, na para bang tingin mo ay bigat na bigat ka ngayon, na para bang wala kang gana, marahil bumabalik ka doon sa dating ikaw. Amen? Meron nga akong narinig na kapatiran, mga kapatid, nung siya ay nagpatotoo, ang dami niyang problema. Ang dami niyang problema. Pinatotoo niya yung problema niya, talagang grabing problema ng kapatid na yon. Pero ang sabi ng ating mahal na kapatid, bagamat marami siyang problema, pagsubok na dinaranas, pakiramdam niya ay parang napakagaan lang ng kanyang problema. Ibig sabihin, kahit na napakabigat ng kanyang dinaranas, hindi siya nabibigatan. Magaan na dinadala niya. Kasi bakit, mga kapatid? Tinanggihan na niya yung dating siya. Nabubuhay na siya sa mahal na Panginoon. Nabubuhay na siya sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Kanya hindi siya nabibigatan. At ang sabi niya, para bang pakiramdam ko ay walang imposible sa akin. Totoo yun, mga kapatid. Amen? Pagmasdan mo, kapag ka ikaw ay mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, pakiramdam mo walang bagay na mahirap sa'yo. Amen? Walang bagay na mahirap sa'yo. Para bang lahat ng bagay ay napakadali. Para bang lahat ng bagay ay napakainam. Hindi siya mabigat. Bakit, mga kapatid? Kasi lumalakad ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Hindi ka lumalakad yung dating ikaw. Amen? Kanya magaan. Kasi nga, kaya magaan, kinuha ng mahal na Panginoon yung kabigatan, kapanglawan, karamdaman, yung problema, suliranin mo, kinuha na ng mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, mga kapatid, minsan kasi, ang mga kapatiran, yun nga, tumitingin lagi, nakapokus sila doon sa kalagayan nila. Doon sila nakapokus, mga kapatid. Pero kapag ikaw ay nag-focus sa salita ng Diyos, pinokus mo yung mata, yung kaisipan sa kalooban ng mahal na Panginoon, lahat ng bagay na gagawin mo, nagiging magaan, mga kapatid. Nagiging magaan po, mga minamahal. At magantay ka lang. Minsan kasi may mga Kristiyano nagmamadali. May mga Kristiyanong nagmamadali ba, mga kapatid? Ang sabi ng mahal na Panginoon, lahat ng bagay may kapanahunan. At ang mahal na Panginoon, ang kanyang plano, hindi natin alam. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, my thought is not your thought, and my ways is not your ways. Amen? Si Abraham, mga kapatid, si Abraham, nung pangakuan siya ng mahal na Panginoon, gagawin kitang isang napakalaking bansa. Sa iyo magmumula ang lahat. Anong edad siya noon, mga kapatid? 75 years old. Anong taon nung tinupad ng mahal na Panginoon ang pangako niya sa kanya?
100 years. Amen? Ibig sabihin, 25 years ang gap bago tinupad ng mahal na Panginoon yung pangako niya kay Abraham. Amen? Pero bakit tinanggap ni Abraham yung pangako niya, yung iniintay ni Abraham? Bakit tinanggap ni Abraham? Kasi nanatili siya sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Naging patient siya. Amen? Naging matiisin si Abraham dahil sinalitaan ng Diyos. Kasi kapag yung bagay, sinalitaan ng mahal na Panginoon, mangyayari yun, kapatid. Ngayon, kapag ka ang mahal na Panginoon, nangusap siya sa iyo, ang sinabi ng Diyos sa iyo, paghagalingin kita, at talagang paghagalingin ka ng Diyos. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, pagpapalain kita, pagpapalain ka talaga ng Diyos, mga kapatid. Yun lang, magantay ka. Antayin mo yung tamang panahon na ibibigay ng mahal na Panginoon. Huwag mong madaliin. Huwag mong madaliin. Antayin mo yung tamang panahon na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Maging pasensyoso kang Kristiyano. Maging mapagpakumbaba kang Kristiyano. Maging masunurin kang Kristiyano. Amen. Huwag mong madaliin ang lahat ng bagay, kapatid. May proseso ang mahal na Panginoon. Pero isang tiyak na bagay, kakamtin mo ang pangako ng Diyos. Kakamtin mo yun, mga kapatid. Si Jose, nung siya ay nanaginip na yuyuko ang kanyang mga kapatid sa kanya, siya ay 17 years old. Si Jose, nung siya managinip, mga kapatid. At ilang taon siya nung binigyang katuparan ng mahal na Panginoon, yung panaginip ni Jose na yon, mga kapatid, 30 years. So, mahabang panahon. Ibig sabihin, may proseso ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kung may karamdaman ka ngayon, may karamdaman ka, hinihiling mo sa mahal na Panginoon, kagalingan ng iyong karamdaman, pero hindi inaalis pa ng mahal na Panginoon, nasa iyo pa yung karamdaman na yan. Marahil may layunin ng mahal na Panginoon. Anong layunin ng mahal na Panginoon? Sa ikabubuti mo. Amen? Lahat ng layunin ng mahal na Panginoon sa ikabubuti natin, mga kapatid. Walang ginawa ang mahal na Panginoon sa ikasasama ng kanyang mga anak. Amen? Lahat ng bagay nagbinigay, ginawa ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, lahat nakakabuti sa kanilang lahat. Amen? Walang nakakasama, mga kapatid. Ang kinakailangan lang ng mga anak ng Diyos, maging pasensyoso, maging matiisin, maging mapagpakumbaba sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang Isaiah 55 verse 11. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 55, talatang 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at ginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magiging gayon ang aking salita na lumabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung salita na binuka ng mahal na Panginoon na kanyang sinabi na ibinigay na pangako ng mahal na Panginoon, hindi babalik sa akin na walang bunga. Ibig sabihin, mga kapatid, magkakaroon yun ng bunga, magkakaroon yun ng pakinabang, magkakaroon ng prueba at ebidensya kung ikaw ay susunod sa mahal na Panginoon, kung ikaw ay mananatili sa mahal na Panginoon, kung hindi ka susuko sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kakamtan mo yung pangako ng mahal na Panginoon, maging matiisin ka lang. Maging yung mga blessing na binibigay ng mahal na Panginoon, yung karamdaman, kapatid. For example, may karamdaman ka ngayon, may problema suliranin ka sa financial, mayroon kang problema sa pamilya, o kung ano man yan. Wala naman pong pagkakaiba yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, sa tingin mo, iba-ibang klaseng problema mo, pero sa harapan ng mahal na Panginoon, pare-pareho lang yan. Kung paano yung liwanag ng araw, sikat ng araw at dilim ng gabi, parehas lang sa mahal na Panginoon. Magkatulad lang yun, mga kapatid. Amen? At kung halimbawa mayroon kang pangangailangan na 1,000,000 at 1,000,000, kapag umiling ka sa mahal na Panginoon, parehas lang din sa mahal na Panginoon yun. Pag binigay ng Diyos, parehas lang yun. Kasi nga, kapatid, walang mahirap na bagay sa mahal na Panginoon. Lahat ng bagay may pangyayari sa mahal na Panginoon. Amen. Walang mabigat, walang magaan sa mahal na Panginoon. Walang magaan, walang mabigat sa mahal na Panginoon. Lahat magagawa ng Diyos. Lahat walang mahirap na bagay sa Diyos. Amen. Kanya kahit na ano yung problema mo ngayon, kahit hindi ka na makalakad ngayon, kaya kang pagalingin ng Diyos. Maghintay ka lang, magtiyaga ka lang, kapatid. Dito sa Bible, basahin natin ang uling talata, mga kapatid. Aklat ng 1. John, chapter 5, verse 2 hanggang 9. Uling talata na po ito. Dito po sa Juan, Kapitulo 5, talatang 2 hanggang 9.
Sa Jerusalem ngayon may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa. Nasa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Nasa mga ito ay naghahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig at ang unang nanaog sa tangke. Pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa lumang sakit ng dinaramdam. At naroon ay isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaki may sakit, "Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke pagkakalawkaw sa tubig. Natapot samantala ako'y naparuroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." 9, at pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad noong araw ng Sabat. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito mga kapatid, isang pinapakita ng mga Panginoon dito yung kanyang pagpapakumbaba bilang Diyos. Dito makikita natin uli kung gaano napaka-humble ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napaka-humble ng ating Diyos, mga kapatid. At dito, makikita mo rin naman dito, mga kapatid, sa other side, yung taong may sakit, kung gaano siya katyaga, kung gaano siya kamatiisin, kung gaano niya pinagpatuloy yung pananampalataya niya na yun ang ibig ng mahal na Panginoon na gawin ng bawat Kristiyano. Bakit, mga kapatid? Ang sabi dito, sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa at sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nangahandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Mga natutuyo na nagsisipaghintay ng pagkalawkaw ng tubig sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang manawog sa tangke pagkatapos na makalawkaw ang tubig, gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. At naroroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, ay napagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit. At sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke pagkalawkaw sa tubig. Datapot samantalang ako'y naparoroon ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Amen? So dito mga kapatid, pagmasdan po ninyong mabuti kung gaano ang mahal na Panginoon ay siya'y Diyos na mapagpakumbaba. At ang tao namang ito, makita nyo rin dito kung gaano ang kanyang pagtitiis, kung gaano ang kanyang pagpapakumbaba sa kanyang buhay, at kung paano ang kanyang pananampalataya ay hindi siya nawalan. Hindi siya nawalan ng pananampalataya, mga kapatid. Hindi siya umurong sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Ilang taon siyang may karamdaman, mga kapatid? 38 years. 38 years. Tayo, ilang taon po ba tayong may karamdaman, mga kapatid? 1 taon, 2 taon, 3 taon, mga kapatid. Siya 38 years. 38 years. Ngayon, ang nangyari sa taong ito, mga kapatid, dahil mayroon siyang pananampalataya, ang sabi ng Biblia, mayroong isang tangki doon, mga kapatid. Yung tangki na yon ay umiinom lahat ng mga tupa doon. Doon umiinom ang mga tupa. At yung tangki na yon, mga kapatid, may dumarating na anghel sa tanging panahon. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag sinabi mong tanging panahon, bihira. Pwedeng once a year, once in 2 years, hindi mo malaman, tanging panahon. At hindi mo rin alam kung ano ang oras, kung ating gabi, tanghali, umaga o gabi. Walang nakakaalam, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, dumarating ang anghel ng Diyos sa tanging panahon at pagdating ng anghel doon, kinakalawkaw niya yung tubig doon sa tangke na iniuman ng mga tupa. At pag nakita yon ng mga tao, naguunahan sila. Dahil ang sabi dito, maraming may mga sakit doon, may mga pilay, may bingi, may natutuyo, sari-saring karamdaman. Ang sabi ng Biblia,
Ngunit itong lalaki na to, 38 years siyang may karamdaman. Hindi siya makalakad. Bakit hindi siya makalakad? Ang sabi ng Biblia, siya'y nakahandusay. Amen? Kapag sinabing nakahandusay, mga kapatid, nandun lang siya, nakahiga lang siya. Di siya makatayo, di siya makalakad. Ngayon, ang sabi ng Biblia, kapag nakalawkaw yung tubig, mga kapatid, ng anghel, nag-uunahan. Yung pinakaunang makalusong dun sa tubig pagkalawkaw ng anghel, kahit anong klaseng karamdaman meron ka, gagaling ka. Amen? Ibig sabihin, isa lang. Paglusong ng isa, hindi na pwede yung pangalawa, hindi na siya gagaling. Yung pinakauna lang. So, parang first come, first serve. Ang sabi rito sa Biblia, mga kapatid, ang taong ito ay 38 years, hindi siya makalakad dahil siya nakahandusay. So, hirap siya sa kanyang kalagayan. Pero, nakita niyo yung pagtsatsaga niya, yung pananampalataya niya, yung pagpapakumbaba niya, at yung pananampalataya niya kasi, alam niya kasi na may anghel ng Diyos na dumarating doon. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, naniniwala siya sa Diyos kasi nga dumarating yung anghel ng Diyos doon. Ngayon, ang ginagawa niya, ang sabi ng mahal na Panginoon, nung makita ng mahal na Panginoon na na pagkilala ng mahal na Panginoon, malaon na siyang may karamdaman. Ibig sabihin, matagal na siyang may karamdaman. Ang mahal na Panginoon ang lumapit sa kanya. Amen? Lumapit ang mahal na Panginoon sa kanya. Bakit lumapit ang mahal na Panginoon sa kanya, mga kapatid? Kasi yung tao, hindi siya makauna doon. Hindi siya makauna. Anong sabi niya? Ginoo, bago pa ako makalusong doon o bago pa may magbuhat sa akin papunta doon, ay may nauna na sa akin. Ibig sabihin, maraming beses na, mga kapatid, na dumating yung anghel doon. Nauunahan siyang palagi. Naiiwanan siya. Kasi bubuhatin siya, may nauna na doon. So, naiiwan siya palagi. Pero, pag masdan mo sa kanya, hindi siya tumigil sa pananampalataya niya. Nandun pa rin siya, naghihintay. Kasi iniisip niya, baka dumating yung anghel ng Diyos madaling araw, natutulog yung mga kasama niyang nagbabantay doon, makauna siya kahit gumapang lang siya para gumaling siya, mga kapatid. Maaring iniisip niya yon, yung magkaroon siya ng pagkakataon, maunahan niya. Kahit na siya hindi makalakad, kahit gumapang lang siya, nagbabaka sakali siya kasi may pananampalataya siya, may pagtitiis siya. Nagtiis siya, mga kapatid, mayroon siya pagpapakumbaba. Pero makita mo dito, bakit lumapit ang mahal na Panginoon sa kanya? Bakit ang Diyos lumapit sa kanya? Hindi niya kilala ang mahal na Panginoon. Bakit hindi niya kilala? Ang tawag sa kanya, Ginoo. Amen? Ginoo, ang sabi ng lalaking ito sa mahal na Panginoon, hindi niya alam na ang kausap niya, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen? Hindi niya alam, kapatid, hindi niya alam. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Ginoo, bago pa ako makarating doon, bago pa ako mabuhat, may nauna na sa akin. Kanya hindi ako makalusong doon, ang sabi niya. Pero ang mahal na Panginoon, ang kabutihan niya, mga kapatid, kapag ang Diyos nakita niya na hindi mo kaya, kapag ang mahal na Panginoon nakita niya, hindi ka nawala ng pananampalataya, naging matyaga ka, naging matiising ka, naging mapagpakumbaba ka, na sa tingin mo ay napaka-imposible, gagawa ang Diyos ng paraan. Diyos ang lalapit sa iyo. Amen? Ang Diyos ang lumapit sa kanya. At anong sabi niya, mga kapatid? Magtigdig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Yung oras na yon, karakadaka, pinagaling siya ng Diyos. Amen. Pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Hindi na siya kailangan makipagunahan dun sa tubig na kakalawkawin ng anghel. Bakit, mga kapatid? Dahil ang Diyos na ang lumapit sa kanya. Bakit lumapit ang Diyos sa kanya, mga kapatid? Kasi alam ng mahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon, hindi siya makakauna doon. Kahit sa anong parahan, hindi siya makakauna doon. Pero ang nakita ng mahal na Panginoon, may pananampalataya siya sa Diyos. May pagtitiis siya. May pagpapakumbaba siya. Kanya ang sabi ng mahal na Panginoon, ang lahat ng sinabi ng Diyos ay gagawin niya sa iyo. Mangyayari sa iyo. Hindi gagawin ng Diyos na hindi magbunga ang salita ng Diyos. Kapag sumunod ka sa mahal na Panginoon, gagawa ang Diyos ng paraan. Siya mismo ang lalapit sa iyo upang ang iyong hinihingi, ang iyong nais sa buhay ay makamtan mo. Amen? Nasundan niyo, mga kapatid? Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, basta't huwag kang susuko, hindi ka susukuan ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen?
Mapagpakumbaba ang Diyos. Siya ang lumapit dun sa tao. Kasi bakit? Alam ng mahal na Panginoon, hindi siya makakalapit doon. Alam ng mahal na Panginoon, hindi siya makakaunan. Alam ng Diyos yun. Kanya ang ginawa ng mahal na Panginoon, siya ang lumapit sa Kanya. Pinagaling niya siya instant. Bakit? Mayroon siyang pananampalataya. Mayroon siyang pagtitiis. Mayroon siyang pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. At yung Kanyang pagtitiis, pananampalataya at pagpapakumbaba, hindi binigo ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi siya binigo. Gayon din sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Ganon din tayo. Kapag mayroon kang problema, suliranin. Ano mang suliranin mayroon ka. Lahat tayo, mga kapatid. Kapag ka nagtiis ka, nagtiyaga ka, yung panampalataya mo, hindi mo binitawan, hindi ka bibitiwan ng Diyos. Hindi ka niya bibitiwan. Kakamtin mo ang iyong nais. Kakamtin mo ang iyong ibig. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magpakaligaya ka sa Panginoon mong Diyos at bibigyan Kanya ng nasa ng iyong puso. Maging maligaya ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung nasa ng iyong puso, ibibigay ng mahal na Panginoon. Kaya sa paglilingkod natin, mga kapatid, yun lang ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon, pananampalataya, pagtitiis, pagsunod, pagpapakumbaba. Darating din ang araw, yung mga problema, suliranin natin na yan, bibigyan kalutasan ng mahal na Panginoon. Magulat ka isang araw, solve na yung problema mo. Magulat ka isang araw, nakakalakad ka na. Magulat ka isang araw, pinagpala ka ng lubos na mahal na Panginoon. Bakit? Mabuti kasi ang Diyos. Mabait ka ang Diyos. Hindi siya sinungaling. Lahat ng bagay na pinangako ng mahal na Panginoon, lahat ng sinalita ng mahal na Panginoon, hindi babalik sa Kanya na walang bunga. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay ay may pangyayari sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat, mga kapatid, mga awit dito sa harapan. Lahat po ng bagay, mga kapatid, may pangyayari sa mahal na Panginoon. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, isang bagay lang ang tinitingnan ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ang makapagtitiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, kung hindi ka makapagtiis, hindi kalugdan ng mahal na Panginoon ang iyong kaluluwa. Ngunit kung ikaw ay makapagtiis hanggang sa wakas, ikaw ay maliligtas. Ang sabi ng mahal na Panginoon, gaya ng tao na to, mga kapatid, nagtiis siya. Hindi siya sumuko. Hindi siya bumigay sa kanyang panampalataya. Kanya anong ginawa ng mahal na Panginoon? Ibinigay ng mahal na Panginoon ang desire ng kanyang puso. Pinagaling siya ng Diyos. Amen? Ganon din ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Yung ating mga problema, suliranin, karamdaman, kayang bigyan kalunasan ng mahal na Panginoon kung ikaw ay mandiniwala, sasampalataya, magtitiis, at magpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Awitan natin siya, mga kapatid. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ko ay mabuti. Amen? Praise the Lord. Awitan natin siya, mga kapatid, mula sa ating mga puso. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti. Hindi nagbabago, hindi iniwan, di rin tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kapangyarihan, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Lahat ng tao ay magpasako sa kalooban ng Diyos, pagkat walang
ibang dakila, kundi siya lang. Ang kanyang kadakilaan ay pamalas sa sanglibutan, at ang kanyang salita ay mahayag. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian. Aking natatanging Ama, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Lugar Hallelujah. Praise the Lord. Kaya't tayo'y magsumigaw na sumunod sa kalubas niya, pagkat malapit na dumating ang Diyos. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nababago, hindi ako iiwan, di rin bababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian. Aking natatanging Ama, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nababago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian. Aking natatanging Ama, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay
natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyan ay sa'yo ang buhay ko ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi na magbago. Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatangyan. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyan ay sa'yo ang buhay ko ito. Hallelujah, praise the Lord, thanks Jesus. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatangyan. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyan ay sa'yo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Iyan ay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay napakabait. Siya'y sagana sa kagandahang loob. Siya'y Diyos na mapagpatawad sa ating mga kasamaan. Siya'y Diyos na mahabagin. Wala siyang katulad. Wala siyang kaparis. Nararapat lang na paglingkuran natin siya ng may katapatan. Nararapat lamang na ating itaas ang kanyang banal at dakilang pangalan sa ating mga buhay na pinagpala ng mahal na Panginoon. Napakalaking biyaya, pagpapala, pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Napakalaking biyaya na tayo nakakilala sa Kanya, mga kapatid. Maraming tao ang balisa. Maraming tao ang hindi alam kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang mga buhay. Hindi nila alam, wala silang tiyak na patutunguhan. Ngunit tayong kinahabagan ng mahal na Panginoon, may direksyon ang ating buhay. Mayroon tayong Diyos na nag-iingat. Mayroon tayong Diyos na nagpapagaling ng ating karamdaman. Mayroon tayong Diyos na nagbabago ng ating buhay. Diyos na nag-iingat. Ang kanyang pag-ibig ay dakila.
Maraming salamat sa kabutihan ng mahal na Panginoon, sa kanyang kabdakilan sa ating mga buhay, mga kapatid. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Patuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Maging matyaga tayo, maging matiisin. Panghawakan ng panampalataya, huwag tayong bibitaw. Malapit na ang araw, mga kapatid. Malapit na ang araw at tatanggapin mo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo sama-samang manalangin, mga minamahal. Sa hapong ito, dumulog tayo sa trono ng biyaya sa kalangitan. Dumulog tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikinig siya sa ating mga daing, mga minamahal kong kapatid. Ibuka mo ang iyong labi, ang iyong bibig sa iyong mga pangangailangan sa Diyos. Walang mahirap na bagay sa Diyos. Lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya. Pag nakita ng Diyos ang iyong panampalataya, ang iyong pagpapakumbaba, ang iyong pagtitiis, tutugunin ng mahal na Panginoon ang iyong mga dalangin. Ibibigay ng Diyos ang iyong dalangin dahil ang Diyos ay sagana sa pagpapala. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay pinupuno lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo'y manalangin, mga minamahal. Mapagpala naming Diyos, samang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa pangunang panalangin ng iyong propetang nilang isa, ng aming mga pastore, Evangelista Will Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa dakilang araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming pananambahan na ito, na muli, mahal na Panginoon, binigyan mo kami dakilang pribileyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa taglay namin buhay, kalakasan at kalusugan ng aming pangangatawan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga bihay at pagpapalang hindi masayod, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa aming panampalataya, na patuloy mong pinalalago sa araw-araw ng aming buhay paglilingkod sa iyo. Maraming salamat sa iyong Santong Espiritu na siyang umaaliw sa aming puso, na siyang nagbibigay kagalakan sa aming paglilingkod, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa aming mga magulang sa iyo, sa aming mga pastor, sa kanilang mga beloved children, sa mga manggagawa. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa hapong ito, dakilang Diyos, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Abutin mo po ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Lutasin mo po anong problema mayroon sila sa araw na ito. Abutin mo sa iyong imalang kaparaanan. Ano man pangangailangan nila sa kanilang mga pamumuhay, punuin mo, mahal na Panginoon, huwag mo po silang pagkukulangin. At ano man pong karamdaman, mayroon silang natitira sa kanilang mga katawan, pagalingin mo po, dakilang Diyos. Aplusin mo po sa iyong makapangyarihang kamay. Pagalingin mo ang kanilang mga natitirang karamdaman, dakilang Diyos, kabagan mo po ang bawat isa sa amin. At pagpalain mo rin po ang aming mga mahal sa buhay. Makapiling namin sila sa paglilingkod, makasama nila sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami sa araw na ito, dakilang Diyos. Pag-ingatan mo po kami. Ito pong samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Atin pong ipatong ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwang kamay sa parte po ng ating karamdaman, at sawayin po natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lahat ng uri ng karamdaman. Mapagpala naming Diyos, amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa pangunang panalangin ng iyong propetang nilang isa ng aming mga pastor, Evangelista Will Estrada Almeda, amin pong sinasawayang lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, TB, diabetes, AIDS, cancer, goiter, arthritis, rayuma, pagkapilay, pagkalumpo, trangkaso, lagnat, ubo, sipon, skin disease, lumayas ka sa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Problem be solved in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
bilang tanda po ng ating panampalataya at pananagumpay, tatalon po tayo ng 3 beses, sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po mga minamahal kong kapatid, talon po tayo, sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved brethren. But we love you so much po, but our dearest Jesus loves you more and more abundantly. At tayo na po ay darako na sa mga mahalagang announcement. At ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved preacher, Brother Lando, para po sa mga mahalagang announcement. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purin po ating pinalapay ni Jesus. God bless po ating beloved preacher dito, ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Bago tayo dumako, minamon sa ating announcement, tayo muna kayo kukuha natin special love offering para po sa karagdagang pangailangan ng gawain ng malapay ng minamahal. Sa ginagawa natin improvement na ating chapel, kaya palitan po natin mga yirong butas-butas na po dahil matagal na po yirong yan. Kaya tulong-tulong po tayo, tayo magsasawa ang minamahal sa pagkakaloob. Kasi nga dahil sabi nga sa nakakalang paggawa ng mabuti, di niya itong ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya mabuti po itong ginagawa dahil para po yan sa kaganda ng bahay-sambahan ng ating pinalapay. So tulong-tulong po tayo, tayo magsasawa, minamahal, praise God. Ay pampaspasan pagpalain ng ating pinalapay sa ating pagkakalob na special of offering, minamahal, panalangin muna po ito ng ating beloved worker, Brother Renato. Amen, praise God. Amen. Mr. Lord, God bless you, beloved preacher Lando Montenia. Tayo manamahal, ating pong itaas sa ating mga special offering. Opo ito po'y basbasan at kapalain ng Diyos. Opo, tignan Diyos, mapagpalaming Ama Diyos na makapangin sa lahat, sa matamis at makapangin pasos, malapunan, patulpong nakpupuri, nakapasalamat siya, malasaluya, sa dagong pagbibigyan, ng special offering, malapunan, sa lahat makapatiran, malapunan, pagpalain po, malapunan, lakisun mo sa ating Espiritu, malapunan, hallelujah, at ibalik mo makailabong beses, malapunan, patuloy magpalain at makapatiran, sa mga anak buhay, sa mga negosyo, mga taniman, hayupan, malapunan, pagpalain mo kaming lahat, malapunan, maraming salamat po, malapunan, thank you Lord, Mother Jesus. Amen, Lord. Amen, praise God. God bless po, Brother Renato. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, mabigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik, liglig at umapaw, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik, liglig at umapaw, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik, liglig at umapaw, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin pinalapay ni Jesus. God bless po. The beloved selected singers. At Diyos po sa magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Tayo patuloy na po minamahal sa ating announcement. Patuloy po sa ating minamahal na mabisita. Minamahal natin mga baguhan. Patuloy po natin po pananambahan dito po sa ating pastoral house. Araw po na Miyerkules, minamahal, midweek service po natin yan. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado.
Araw po ng linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po ganito pong oras tuwing araw po ng linggo. Yan po ating regular na service, minamahal, dito po sa ating pastoral house. At yung ating Jesus Miracle Hour, ngayon sa Facebook Live, gabi-gabi po yan. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang po yan ng Sabado sa PTV Channel 4. Araw po ng Sabado, minamahal, sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radyo program po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talahapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Tuwing Lunes yan hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating mga schedule, natin services, radyo program po natin, yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, mag ating television program. Amen. Praise God. At mayroon po tayong lihas, pagkatapos po na ating closing prayer, mayroon po tayong counseling, may mga katanungan po. Lumapit lamang sa ating beloved preachers area, minamahal. Praise God. Andiyan po ating beloved preachers, na kaya sila po nakanda kayo ay paglingkuran. Mayroon din bautismo, sa imbita po ng bautismo, minamahal, kung willing po kayo magpabautismo, bautismo po tayo, at libre po ang bautismo po dito, at yung damit na suot-suot po ninyo, hindi po nababasa yan, na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen, praise God. Para makumpleto po yung reglamento ng kaligtasan. Magpabautismo po kayo, mga hindi pa po nabautismohan. Amen, praise God. At minamahal, ito po darating na October 8, ating Victorious Talipaw Peace Mission, minamahal. Wala po tayong pananambahan po dito sa araw na yan. October 8, doon po lahat sa Amoranto. Minamahal, wala pong pananambahan po dito, minamahal sa October 8. Amen, praise God. Kayong mga willing sumama, magpalista po kayo, minamahal. Praise God. Pagpalista po kayo, upang minamatansya po natin, mabilang natin kung ilang bus yung ating arkilahin. Para matansya po natin, minamahal, makwinta natin kung ilan yung bus na maarkila po natin. At yun naman po, minamahal, nagbabalak na sila po yung mag-arkila ng kanilang sarili masasakyan, magsabi rin po, minamahal, para alam natin, minamahal, kung ilan yung bus at ilan yung inarkilang sarili sasakyan. Hindi po magkadubli-dubli, minamahal, kaya tulad nung nakaraan, nag-arkila tayo ng bus, hindi nagsabi ilan, nag-arkila sila ng sarili nila, minamahal, pagdating ng bus dito, walang sumakay, dahil may kanya-kanyang inarkila, minamahal, walang sumakay doon sa bus, minamahal. Yung bus na arkila na natin, may pasahero at wala yun, babayaran po natin yun, minamahal. Kaya para hindi po magkadubli-dubli ating gastos, pagka nagbabalak po kayo mag-arkila ng sarili po ninyo, magsabi rin po kayo, minamahal, at kung ilan po kayo. Ano po, minamahal? At yung willing, sumama, sa bus, minamahal, magpalista po kayo. Yung mga may kakayahan pong magbayad ng pamasahe, minamahal, 500 po ang bawat isa. Yung may kakayahan, minamahal. Walang kakayahan, bahala ang Diyos. Magpo-provide ang malang Panginoon. Ipalista po, may pamasahe at wala, magpalista po kayo, minamahal. Dahil yung bus, may pasahero at wala yan, babayaran po natin yung bus. Yung naman po may mga kakayahan magbayad, minamahal, huwag naman po kayo minamahal, magdamot, minamahal. Yung may kakayahan magbayad ng pamasahe, huwag naman po kayo magdamot, minamahal. Isirin po natin, minamahal yung ating mga blessing. Amen. Praise God. 500 po ang isa, minamahal kayo may kakayahan magbayad. Yung walang kakayahan, may palista rin po kayo. Huwag yung isipin, minamahal, ay wala ako may bibigyan na 500, din na lamang ako sasama. Hindi po, minamahal. May pamasahit wala, magpalista po kayo, minamahal. Upang sama-sama tayo pagpalain ng malang Panginoon. Amen. Praise God. Na po, minamahal. Praise God. At minamahal, at yung ating church anniversary dito po, minamahal, for further announcement muna. Nilalakad pa natin yung permit, minamahal, yung binyo na pagdadaosan po natin, minamahal, na ating anniversary dito po sa Dako ng Olonga po. Amen. Praise God. Wala po pong linaw yan. Pag nakuha na natin yung permit, i-announce na po natin, minamahal, yung binyo at kung kailan. Minamahal yung ating nagawa, yung ating church anniversary dito po sa Dako ng Olonga po. At yung Holy Supper po natin, minamahal, sa October 1 na po. Susunod na linggo. October 1, yung ating Holy Supper, kaya huwag kayong magliliban ng pagdalo, minamahal, napakalaga po na tayo sama-sama, minamahal, sa araw na yan, bilang pag-alaala natin, minamahal, sa mga sakripisyo, pagdihirap, ng ating pinalapis para sa ating mga kaligtasan. Amen. Praise God. At minamahal, wala na po. Walang practice ating beloved choir. Wala na po announcement, minamahal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinalapay ni Jesus, sa ating natapos, ang matagumpay na pananambahan. At kindly po, sa lahat natin beloved choir, pagkatapos ng closing prayer, tulong po tayo mag-ayos sa ating mga upuan para maging maayos po ating bahay-sambahan. Amen. Praise God. Narito po
ating beloved worker, Brother Josue. Tumayo na po tayo minamon, upay panalangin, ating natapos na matagumpay na pananambahan, maging sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, panalangin na rin po ito. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Preacher Orlando Montilla. Tayo po manalangin, mga minamahal mga kapatid, sa ating pansamantalang paghiwalay. Opo, dakilang makapangyarihan, mapagpala sa lahat. Mahal na Panginoon Isus, maraming salamat. Mahal na Panginoon sa natapos mong gawain. Mahal na Panginoon sa gabay patnubay mo. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala ng aming napakinggan. Mahal na Panginoon, lalo na sa iyong mga salitang adala, sa iyong mga ngaral. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Mahal na Panginoon sa mga makalangit nga awitin. Mahal na Panginoon sa nagpatotoo. Mahal na Panginoon mula sa umpisa. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa lahat. Mahal na Panginoon, at sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, bawat isang uwi sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, sa maglalakbay, tumatawid, sa kalsada, mahal na Panginoon, sa mga malapit ng uwian, mahal na Panginoon, lalo na mahal na Panginoon sa malayo ang uwian, mahal na Panginoon, alisin mo ang lahat hadlang, mahal na Panginoon, sa mga driver, mahal na Panginoon, ikaw magbigay ng malinaw ng paningin, mahal na Panginoon, sa nagmumotor, mahal na Panginoon, at dalangin namin, mahal na Panginoon, sa malapit na, mahal na Panginoon, sa gawain mo sa Manila, mahal na Panginoon, purihin ka, mahal na Panginoon, sa mga wala mang pamasahe, mahal na Panginoon, ikaw mag-provide, mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangunag panalangin sa aming minamahal ng pastor, mahal na Panginoon, ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus, makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po, Brother Josue. Magkamayan po tayo minamahal. Pagpalay po tayong lahat natin pinapayos. Ingat po sa pagtawid. Amen. Praise God. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you.